programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sino, Carlos? Zoe, sagutin mo. Sagutin mo! Nang mahawakan nga dito ni Annalyn Santos itong cellphone ni Zoe, ay dito naman na biglang may tumawag at dito nagulat itong si Annalyn na kung bakit tumatawag itong si Doc Carlos dito nga kay Zoe. At dito naman na sinabi ni Joanne na sagutin daw ang tawag na ito. At dito tila nagdadalong isip pa itong si Annalyn. At maya-maya nga bigla naman dumating itong si Joy. Kaya hindi nasagot ng tuluyan ni Annalyn ang tawag dito ni Carlos dahil sumigaw itong si Joy dito kay Zoe na hawak na nga ni Annalyn ang cellphone at balak daw itong nakawin. At agad naman na pinigilan ng mga kaibigan ni Annalyn itong si Zoe. Subalit ay huli na ang lahat ay nakatakbo na nga itong si Annalyn at patuloy pa rin ay hinahabol ito ni Zoe. At maya-maya nga nag-chat itong si Carlos Benetes at dito na sinabihan itong si Zoe na kinakailangan wag daw magpapahalata na may alam siya dito sa pagkawala ni Don Pepe dahil naghahanap nga di umano ng ebidensya itong si Annalyn dahil sa tawag naman dito ni Lynette kay Carlos na naroon nga sa Apex itong si Annalyn dahil may kutob ito na may kinalaman nga itong si Zoe sa pagkawala ni Don Pepe. At tinatawag pa niyang anak itong si Zoe at nag-aalala nga siya di umano. Kaya nalaman na nga ngayon ni Annalyn ang tinatagong sekreto dito ni Carlos dahil dito sa cellphone ni Zoe. At maya-maya din ang kasunod na tumawag itong si Moira at palihim nga na sinagot ito ni Annalyn. At dito nga na sinabi ni Moira na buti naman daw at sumagot na itong si Zoe at walang kalam-alam ito na si Annalyn ang may hawak ng cellphone. At dito nga na sinabi ni Moira kay Zoe na hindi daw niya ito idadawit sa ginawa niya dito kay Don Pepe at huwag daw mag-alala dahil buhay pa naman daw ito. At nagulat ng husto itong si Annalyn sa kanyang mga narinig dito kay Moira na ngayon ay kumpirmado na nang may pakana sa pagkawala ay ito nga si Zoe at itong si Moira at kasabwat din pala itong si Carlos dahil alam pala nito ang buong pangyayari sa pagkawala dito ni Don Pepe. Kaya magkakabistuhan na nga ba ito? Samantala may mga plano na naman na hindi maganda itong si Moira dito kay Lynette at ibinigay nga ang address dito sa bagong tauhan ni Palahadya upang masubukan ang galing nito. Kaya agad na sinabi ni Moira sa mga tauhan na ito na takutin at saktan itong si Lynette nang sa ganon ay makaganti siya dito kay Carlos. At agad nga na tinakot itong si Lynette at palalabasin daw na akyat bahay ang mga ito. At dito naman natakot itong si Lynette na napatakbo habang hinahabol naman siya ng mga tauhan ni Balahadya na nakamaskara. At tila mahihimatay sa takot itong si Lynette at hindi lang iyon dahil sasaktan pa siya ng mga ito dahil yun nga ang utos ni Moira sa kanila. Sino nga ba ang magligtas dito kay Lynette na ngayon ay malalaman na rin dito ni Annalyn ang tunay na sekreto dito ni Zoe at ni Carlos. At galit na galit naman itong si Carlos nang malaman niya na pinatuloy daw ni Lynette ang kanyang pamilya na sina Aling Susan at Diyosa. At kahit kamag-anak daw ito ni Lynette at dapat daw ay hindi magtitiwala dahil hindi na daw nila alam ang panahon ngayon. Kaya naman tila nagtataka itong si Lynette sa mga inaasta nga dito ni Carlos na tila nagagalit pa nga ito kay Annalyn dahil idinidiin daw ni Annalyn na itong si Zoe ay may kinalaman sa pagkawala nga dito ni Don Pepe. Subalit yun naman talaga ang totoo. Kaya ngayon alam na ni Annalyn na hawak ni Moira itong si Don Pepe, kinakailangan daw na ipapaalam niya ito kay RJ at kay Giselle nang sa ganon ay maligtas pa nila itong matanda at maabutan pa nila itong buhay dahil inausap nga ni Moira itong si Don Pepe na darating daw na katapusan na nga ito ni Pepe. At dito naman na hindi nagpapasindak at hindi nagpapahalata itong si Don Pepe na takot siya dito kay Moira dahil ang gusto nito napapahirapan pa ang matanda upang pagbayarin sa lahat ng ginawa ni Moira. At dahil dito labis nga nag-aalala
itong si Annalyn. Kaya yan po ang ating pagkatutukan bukas. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at maraming salamat.